Sa gitna ng mataong syudad ng London, kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at modernong buhay, isang nakakagulat na kwento ang gumulantang sa buong syudad. Kwentong maglalantad sa madilim na lihim ng isang tila ay matalinong estudyante mula sa China na si Zhen Haozhu. Sa likod ng gwapong mukha ay nagtatago ang napakaraming sekreto. Mga sekretong muntik ng mabaon sa loob ng soundproof niyang apartment sa London. Samahan niyo ako at ating balikan ang nakakakilabot na kasong ito na siyang magpapaalala sa ating lahat na hindi lahat ng may magandang muka ay may maganda ding pagkatao. Ipinanganak si Zhen Haozhu noong February 20, 1997 sa Dongguan, Guangdong Province, China. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay may mataas na posisyon sa isang state-owned enterprise sa Songshan Lake na isang leading science and innovation zone. Kilala ang lugar na ito bilang the factory of the world dahil nga sa booming manufacturing industry doon. Ang kanyang ina naman ay isang guro. Tumira ang kanyang pamilya sa kanilang magarang bahay sa Songshan Lake Park area at nagmay-ari din ng maraming mga property sa China, kabilang na nga rito ang isang detached property kung saan namalagi si Zhu noong pandemic. Lumaki si Zhu at ang kanyang nakababatang kapatid na may marangyang pamumuhay at nagtamasa ng maraming oportunidad na hindi nakuha ng mga batang nagmula sa mahirap na pamilya. Habang nasa China, nag-aral si Zhu sa Guangdong University of Technology, isang specialist engineering university na kilala bilang international school para sa mga rich kids. Noong 2017 naman, lumipad siya patungong United Kingdom upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nauna siyang nag-enroll sa Queen's University Belfast at noong 2019, lumipat siya sa University College London o UCL para kumuha ng PhD sa Mechanical Engineering. Sa panlabas, isa siyang masipag at matalinong estudyante. Ngunit sa likod nito ay may tinatagong madilim na katauhan. Habang nag-aaral sa UCL, tumira si Zhu sa isang mamahaling 2-bedroom apartment sa Elephant and Castle, South London na may halagang £4,000 kada buwan. Naging napakagarbo ng lifestyle ni Zhu. Palagi itong nakasuot ng mga designer na damit, mga mamahaling relo at napuno ng mga mamahaling electronics at gadgets ang kanyang apartment. Isa din sa mga ginastosan ng binata ang soundproofing sa kanyang kwarto para di umano sa kanyang mga online games. Kilala siya ng kanyang mga kaibigan at mga kaklase sa palayaw na Pakho. Para sa kanila, isa siyang maayos at very reputable na kaklase, palakaibigan, matalino at may magandang personalidad. Ngunit ang katotohanan, ginagamit niya ang kanyang charm para sa kasamaan. Para mas mapaganda pa ang kanyang muka, sumailalim din si Zhu sa mga plastic surgeries, katulad ng hair transplant, surgery sa kanyang pilikmata, nagpa-fat injection din ito sa kanyang baba. Ipina-adjust din niya ang kanyang mga ngipin nang sa ganon ay mas perpekto ang kanyang mga ngiti sa bawat larawan. Ngunit katulad nga ng nabanggit kanina, may ibang pakay si Zhu para sa lahat ng ito. Lahat ito ay kasangkapan lamang upang maisagawa niya ang kanyang kahalayan. Ginagamit niya ang mga dating apps at social media platform para makakilala ng mga kababaihan. Karamihan ay kapwa niya Chinese students. Kaliwat kanan ng kanyang profile sa mga dating applications gamit ang pinakagwapo niyang larawan bilang profile picture. Ang caption niya sa kanyang Bumble profile ay, "Let's go drinking and have fun." Inaanyayahan niya ang mga dalaga sa kanyang apartment. Pinapainom ng alak na may halong butanediol, isang kemikal na nagiging GHB sa katawan o mas kilala bilang date rape drug. At kapag wala ng malay ang babae, minumules siya at hinahalay niya ang mga ito. Habang lihim na kinukuhanan ng video gamit ang mga hidden camera na naka-install sa bawat sulok ng kanyang apartment. Matapos ang krimen, tinatago niya ang mga gamit ng biktima bilang tropeyo, gaya ng mga alahas, damit at iba pa.
Nalulong din si Zhu sa panonood ng mga malalaswang mga palabas at sa katauhan ng kanyang mga biktima. Malaya niyang naisasagawa lahat ng kanyang pantasya. Mga babaeng walang malay dahil langung-langu sila sa alak at bawal na gamot. May kakaibang satisfaction na hatid para kay Zhu kapag walang malay ang kanyang mga katalik. Ngunit hindi nagtagal ay natuldo ka na nga ang masamang gawaing ito ni Zhu. Noong January 2024, isang babae ang naglakas loob na magsampa ng kaso kay Zhu. Dito nagsimula ang masusing investigasyon ng Metropolitan Police. Sa paghahalughog sa apartment ng binata, natuklasan ang nakakakilabot na mga ebidensya. Nasamsam ng mga pulis ang 1,270 videos, katumbas ng 1,660 na oras ng footage. 58 sa mga videos na ito ay malinaw na nagpapakita ng aktong panggagahasa. May ilan pang mga footages kung saan binubugbog ni Zhu ang mga babae sa tuwing papalag ang mga ito sa kanya. Malinaw din sa mga footages na lango sa alak at ipinagbabawal na gamot ang mga babae sa kanyang apartment. Nakalap din ng mga pulis sa apartment ni Zhu ang mga bote ng mga droga at kemikal, Viagra, mga parapernalya na ginagamit niya upang languin ang kanyang mga biktima, mga hidden cameras at spy gadget at mga personal na gamit ng mga biktima. Ayon sa mga babaeng lumantad, nakilala lamang nila si Zhu either sa online dating app o sa mga student drinking sessions. Halatang halata di umano nila sa binata na nilalasing niya ang kanyang mga target dahil pinagmimix nito ang mga alak na ibinibigay niya sa mga dalaga. Kapag nalasing na ang kanyang target, saka naman niya yayayain ang mga ito sa kanyang apartment upang isagawa ang kanyang maitim na plano. Base sa investigasyon ng mga pulis, posibleng mahigit 50 babae ang kanyang nabiktima at may ilan pa raw na sa China pa nangyari habang siya ay bumibisita doon. Base sa mga nakalap na ebidensya, maaaring taong 2019 pa nagsimula si Zhu sa masamang gawaing ito sa London at maaaring mas marami pang biktima sa China. Ilan sa mga babaeng ito ang nagpaunlak ng interview sa mga pulis upang ilahad ang naging experience nila sa binata. Ayon sa mga dalaga, talagang may obsesyon si Zhu sa pakikipagtalik. Napakagalante di umano nito sa kanila. Mahilig itong magbigay ng mga regalo at bawat labas nila ay sagot lahat ni Zhu. Ngunit lahat iyon ay may kapalit. Ipinakita nito sa kanila na punong-puno ng mga larawan ng babae ang cellphone ng binata. May mga larawan din ng mga videos ng mga gandang mga modelo na nag-aalok ng malaswang serbisyo online at sinasabi di umano ni Zhu na ex-girlfriend niya ang mga babaeng iyon. Hindi di umano sila nakapagsumbong kaagad dahil sa panakot ni Zhu na ilalabas niya sa publiko ang kanilang mga videos. Dito na nga dinakip ng mga pulis si Zhenhao Zhu upang pagbayaran niya ang kanyang nagawang kasalanan. Noong March 2025, matapos ang 5 linggong paglilitis sa Inner London Crown Court, si Zhu ay nahatulan ng 28 na krimen, kabilang ang 11 kaso ng pangahalay, 3 kaso ng voyeurism, 10 kaso ng mga mahahalay na content, 1 kaso ng false imprisonment at 3 kaso ng paggamit ng bawal na gamot upang manghalay. Napakalakas na mga ebidensya na magdidiin kay Zhu, kaya't nagkaisa ang mga hurado sa hatol. Ngunit matapos ang hatol, 23 pang kababaihan ang lumitaw at lumapit sa mga otoridad na nagsasabing posibleng sila rin ay biktima. At dahil dito, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. Nakaschedule ang sentencing ni Zhu sa June 19, 2025 at inaasahan ng marami na mapapatawan ito ng habang buhay na pagkakakulong. Naglabas naman ng pahayag ang University College London na nagsasabing sila ay lubos na nababahala at nakikiisa sa mga biktima. Ang kaso ni Zhenhao Zhu ay naging pambansang balita sa UK at naging sentro ng diskusyon tungkol sa kaligtasan ng mga international students, ang importansya ng consent
at ang pangangailangan ng maingat na pagbabantay laban sa mga taong katulad ni Zhu. Sinubukan naman ng London Police na kontakin ang mga iba pang biktima ni Zhu sa China. Ngunit sa kasamaang palad ay walang naging tugon ang gobyerno ng nasabing bansa. Ang kasong ito ni Zhen Haozhu ay nagbibigay ng isang mahigpit na paalala na minsan hindi lahat ng matatalino at may magagandang muka ay walang itinatagong baho. Minsan kung sino pa talaga ang mga pinagpala, sila pa talaga ang nagtatago ng kasamaan. Ngunit sa tulong at katapangan ng mga biktima at dedikasyon ng mga investigador, unti-unting lumitaw ang hustisya. Hustisya para sa mga dalagang pinagsamantalahan ni Zhu. Muli, isang paalala lamang. Kung ikaw o may kakilala kang naging biktima ng pang-aabuso o karahasan, huwag mag-atubiling lumapit sa mga otoridad. Marami ding mga organisasyong handang tumulong at magmanman. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.